nabanggit nila yung pangalan nila, Tandang Kapili. Kakawasa ko yun. Kasama ko yun sa Sweet 16. Unang tira ko yun, 16 on Sweet 16. Kasama ko yun, si Kapili. Pero wala na yung pati. 16 daw po kayo. Hindi naman talaga kasama. Hindi siya kasama. Kasama siya. Sabi ni Tandang Kapili, Ode, sabi siya ganun, okay ka na bang sumama sa tirahan? Sabi ko, hindi na ako lalaya eh. Yung Kapili, ginagalang namin yun. Meron pa ako sa inyo kukwento, 16 naman, Romy Recalde. Hindi rin nila alam na 16 sila. Oh, Sweet 16. Binasagan sila sa Muntinlupa, Sweet 16. Eh, puro bata yun eh. Pinagyan mo eh. Si Rodi Tato, ang tira noon, dito sa PH, masama sila pa. Eh, may sinasabi siyang tira nila ng 616. Ayun nga, kasama siya doon sa 16. Sila Romy Recalde. Tirador yun. Maganda lalaki yun. Putang talagang mabilis din sa matalas yun. Noong huling yugto ng dekada 60, naganap ang isang brutal na labanan sa pagitan ng dalawang kilalang grupo, ang Sige-Sige at Oksogang. Isang insidente ng patayan ang nagpasimula ng lahat. At mula dito, nagplano ang mga miyembro ng paghihiganti na nagdala ng isa sa pinakamalalang riot at rambulan sa loob ng kulungan. Ito ang kwento ng mga pag-atake, pagtakas, at ang pakikiharap sa hustisya ng mga taong nahulog sa madilim na mundo ng gangwar sa loob ng bilangguan. Tampok ang Sige-Sige Sputnik at ang mga miyembro nila na nagpasimuno ng insidenteng iyon. Sila ay tinaguriang Sweet 16. Nakilala sa buong kamay nilaan, sa bilibid nagumpisa ang kilabot ng kulungan. Batang pakuwaan mula sa listahan, sakripisyo ang ambag, simbolo ng katapangan. Di barila nakatago sa loob ng aparador, sa brigeda ng Sputnik halos lahat ay tirador. Planeta ang tata. Paalala, ang kwentong ito ay naglalaman ng sensitibong paksa na may kinalaman sa krimen. Hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa. Viewers' discretion is advised. Bago ko simulan ng kwento, counting disclaimer. Ang video ito ay for educational purposes and historical information only at walang layon na mag-promote ng karahasan sa badla. Ang mga detalyeng nakapaloob sa kwentong ito ay batay sa mga datos mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. Noong December 6, 1969, dalawang miyembro ng Sige-Sige Gang na sina Danao at Reynaldo Guevara ang napatay umano ng mga miyembro ng kalabang grupo, ang Oksogang. Dahil dito, nagpasya ang mga Sige-Sige na maghiganti sa pagkamatay ng kanilang dalawang kasamahan. Ayon sa mga tala, ang Building 4 sa loob ng bilangguan ay halos puro mga membro ng Sige-Sige Gang ang nakatira, samantalang ang Building 3 naman ay tinitirhan ng mga miyembro ng Oksogang. Pagsapit ng December 8, 1969, bandang alas 10 ng umaga, nagkaroon ng tawag para sa isang bilanggo mula sa Building 4. Ayon sa abiso, si Jose Tomascion ay palalayain na. Kaya naman binuksan ng gwardyang si Ramon Cruzado ang pinto ng gusali upang palabasin si Tomascion. Ngunit sa pagbukas ng pinto, biglang sumugod palabas ang 16 na preso. Dumaan sila sa tabi ng gwardya at mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ng Building 3. Kabilang sa mga nakatakas mula sa Building 4 ang mga akusadong sina Romeo Villanueva, Ramon Esguerra, Augusto Garcia, Carlito Borja, Fausto Capili, Benito Balagtas, Mario Yumul, Salvador Villaflor, Antonio de la Cruz, Manuel Dumdum, Romualdo Recalde, Eduardo Prado, Rodolfo Ibanez at Rodrigo de Guzman. Ayon sa gwardyang si Ramon Cruzado, lahat ng lumabas na bilanggo ay may dalang mga armas, mga pinatalas at pinatulis na kalahating piraso ng tubo at iba pang nakamamatay na sandata. Mabilis silang tumakbo papunta sa Building 3 kung saan 10 miyembro ng Oksogang ang abala noon sa paglilinis sa paligid.
Siyam sa kanila ang nakatakbo palayo at nakaligtas. Subalit ang isa sa kanila na si Bonifacio Davis E. Aldamea ay naabutan ng grupo ng sige-sige. Doon mismo, si Davis ay pinagtulungan at pinagsasaksak hanggang sa mapatay. Matapos ang insidente, sinubukan ng mga akusado na bumalik sa kanilang gusali, ngunit nakasara na ang pinto ng kanilang dormitoryo. Kaya umakyat sila sa fire escape kung saan sila naabutan ng mga gwardya. Pagdating ng mga karagdagang bantay, sumuko rin ang mga akusado at dinala sa investigasyon. Sa kanilang mga sinumpaang salaysay, inamin ng ilan sa kanila ang kanilang pagkakasangkot sa pananaksak na ikinamatay ni Bonifacio Davis E. Aldamea. Noong June 4, 1970, iniharap sa korte sina Augusto Garcia, Mario Yumol, Salvador Villaflor at Manuel Dumdum para sa pagbasa ng sakdal. Sa araw na iyon, lahat sila ay nag-plead ng not guilty o hindi sila umamin sa paratang laban sa kanila. Ngunit kinabukasan, June 5, 1970, nagbago ang kanilang pasya. Humiling ang apat na akusado na bawiin ang nauna nilang plea at sa halip ay mag-plead ng guilty. Dahil sa kanilang tuwirang pag-amin, hinatulan ang bawat isa sa kanila ng parusang kamatayan ng mababang hukuman, alinsunod sa batas na umiiral noong panahon na iyon. Samantala, nagpatuloy naman ang paglilitis para sa mga iba pang akusadong hindi nagbago ng kanilang plea. Matapos ang masusing pagdinig at pagsusuri ng lahat ng ebidensya, ipinahayag ng mababang hukuman ang hatol para sa natitirang mga akusado. Ayon sa desisyon, ang mga akusadong sina Romeo Villanueva, Ramon Esguera, Carlito Borja, Fausto Capili, Benito Balagtas, Antonio de la Cruz, Romualdo Recalde, Eduardo Prado at Rodolfo Ibanez ay napatunayan ng guilty sa kasong murder alinsunod sa Article 248 ng Revised Penal Code. Dahil dito, hinatulan ng bawat isa sa kanila ng parusang kamatayan. Dahil sa ipinataw na parusang kamatayan, ang kasong ito ay formal na inendorso sa Korte Suprema para sa kinakailangang pagripaso at pagsusuri. Sa pagdinig na isinagawa, tumistigo sina Augusto Garcia at Mario Yumol at inamin nilang sila at ang kanilang mga kasamahan ay nagplano ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanilang mga kasama noong December 6, 1969. Isinalaysay ni Augusto Garcia na noong December 8, 1969, may isang hindi pangkaraniwang pangyayaring naganap. Ayon sa kanya, sila nina Manuel Bardom, Mario Yumol, Rodrigo de Guzman, Salvador Villaflor at siya mismo ay nagbantay at naghihintay para sa kanilang mga kaaway. Ginawa nila ito dahil sa naganap na pananaksak 2 araw bago iyon. Dagdag pa ni Garcia, sila lamang na 5 magkakasama ang nakakaalam ng kanilang plano na maghiganti para sa nasawi nilang kagrupo. Tumestigo rin si Mario Yumol at inihayag na katulad ng sinabi ni Augusto Garcia, sila at ang kanilang mga kasamahan ay nagplano ng paghihiganti. Ayon sa kanya, noong araw na iyon, may isang hindi pangkaraniwang insidente kung saan nagplano silang manaksak ng isang tao. Kasama niya sa planong ito sina Augusto Garcia, Mario Dumdum, Salvador Villaflor at Rodrigo de Guzman. Ipinaliwanag ni Yumol na ang dahilan ng kanilang plano ay dahil noong December 6, ang kanilang grupo ay inatake ng Oksogang at bilang resulta, 2 sa kanilang kasamahan ang napatay. Dagdag pa niya, sila lamang na 5 ang nakakaalam ng planong paghihiganti at hindi nila isinama ang iba pang miyembro ng dormitoryo upang hindi maipaalam sa mga otoridad ang kanilang plano.
Noong March 6, 1972, nakatanggap ang korte ng liham mula sa Bureau of Prisons na nagbigay alam tungkol sa pagkamatay ng akusadong si Ramon Esguerra E. de Guzman noong February 21, 1972 dahil sa tuberculosis at pneumonia. Noong July 28, 1972, nakatanggap ang korte mula sa Bureau of Prisons ng kopya ng death certificate ng akusadong si Rodolfo Ibanez E. Amorino na nagpatunay na siya ay namatay noong July 26, 1972 dahil sa hindi matukoy na dahilan. Noong December 28, 1972, nakatanggap ang korte ng panibagong liham mula sa Bureau of Prisons na nagbigay alam tungkol sa pagkamatay ng akusadong si Carlito Borja noong December 21, 1972 sanhi ng pneumonia. Dahil sa pagkamatay ng nasabing mga akusado habang isinasagawa ang automatic review ng hatol laban sa kanila, napagpasyahan ng korte na i-dismiss ang kaso laban kina Ramon Esguerra, Rodolfo Ibanez at Carlito Borja, ngunit ito ay para lamang sa kanilang kriminal na pananagutan. Maingat naman na sinuri ng korte ang mga tala ng kaso at sinang-ayunan ang desisyon ng mababang hukuman na mayroong halatang premeditation o pagpaplano sa pagsagawa ng krimen. Ipinakita ng mga akusado na planado nilang hinintay ang pagkakataon upang mahiganti sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan na napatay noong December 6, 1969. Makalipas lamang ang 2 araw ay dumating ang pagkakataon at agad nila itong sinunggaban. Tama din ang mababang hukuman nang sabihin na ang krimen ay may kasamang aggravating circumstance ng superior strength o kalamangan sa lakas. Lahat ng akusado ay may dala-dalang matalim na armas, samantalang ang biktima at ang kanyang mga kasama ay walang armas. 16 ang bilang ng mga akusado at pinwesto nila ang kanilang sarili sa paligid ng biktima bago siya paulit-ulit na sinaksak. Ang biktima ay walang kakayahang ipagtanggol ang sarili at tuluyang namatay sa kamay ng mga akusado. Ayon sa isinasaad na impormasyon, noong panahon ng pagkakasala, ang mga akusadong sina Romeo Villanueva, Augusto Garcia, Fausto Capili, Benito Balagtas, Mario Yumol, Salvador Villaflor, Antonio de la Cruz, Manuel Dumdum, Romualdo Recalde at Eduardo Prado ay quasi-recidivist dahil sila ay nagsisilbi ng sentensya para sa iba pang krimen matapos silang makulong batay sa pinal na hatol. Kung kaya't tama lamang na ipinataw ng mababang hukuman ang parusang kamatayan sa kanila alinsunod sa Article 160 ng Revised Penal Code. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang mga pangyayaring nagtulak sa mga akusado na patayin ang biktima, pati na rin ang kontribusyon ng malupit at di makataong kalagayan sa bilangguan na detalyadong inilarawan ng trial judge sa kanilang desisyon at hindi nakuha ng parusang kamatayan ang kinakailangang boto. Ito ay pinalitan ng reklusyon perpetua. Dagdag pa rito, ang indemnity o kabayaran para sa tagapagmana ng biktima mula sa 12,000 pesos ay itinaas sa 30,000 pesos. Kaya naman, ang hatol na inaapela ay minomodify sa paraan na ang mga akusadong sina Romeo Villanueva, Augusto Garcia, Fausto Capili, Benito Balagtas, Mario Yumol, Salvador Villaflor, Antonio de la Cruz, Manuel Dumdum, Romualdo Recalde at Eduardo Prado ay hinatulan ng reklusyon perpetua at pinagutos na bayaran ang 30,000 pesos sa mga tagapagmana ng biktima ng sama-sama at hiwalay. Samantala, ang hatol ng mababang hukuman ay pinananatili sa lahat ng iba pang aspeto. Ang mga resolusyon na nag-dismiss sa kaso laban kay Ramon Esguerra, Carlito Borja at Rodolfo Ibanez hinggil sa kanilang kriminal na pananagutan
ay muling pinagtibay. Ang paghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng galit ay nagresulta lamang sa isa pang buhay na kinuha. Ipinapakita nito na ang dahas ay hindi kailanman nagdudulot ng kapayapaan o hustisya. Sa halip, ito ay magbubunga lamang ng mas maraming trahedya at mas mabigat na pasanin ng parusa. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. Tunog at konsepto.